Magandang umaga po. Get out of the pit of loneliness. Ang idea ng sermon po na ito is, while reading sa book ng Genesis, sa life ni Joseph, nandun siya sa isang pit. Isang empty, lonely. So sabi ko, I think this is a good idea na the whole month ay pag-usapan about get out of the pit. And this time, about loneliness. Sometimes life ay katulad siya ng pit. Nasa isang hole tayo. Literally. Nangyayari ito sa bawat isa sa atin. Sa life natin, may mga ups and downs. Minsan okay, minsan hindi. Ang buhay. At kapag nandun tayo sa pit na ito, tatlong bagay lang ang pwede mong gawin. Number 1, look up. Kasi wala ka ng ibang place na pupuntahan. Limited ang place mo. Is to look up. And the next is cry out. Hindi mo kayang tulungan ng sarili mo at mag-isip ka na lang kung pwedeng dadaan doon. And number 3 is to wait. Number 1, na pwede mong gawin kapag nandun ka sa pit is to look up, to cry out, and also to wait. Sa Genesis chapter 37 po, mababasa po natin dito, na si Joseph ay nandun siya sa pit. Inihulog siya doon sa pit. Ayon po sa Practical Christian, ang loneliness, sabi niya dito, has been called the most prevalent problem of our time. This world is filled with lonely people. A person may be surrounded by people and yet be lonely because he does not have any real friends. Nalala ko yung song ng America, kung familiar kayo sa song ng America, na ang title niya is Lonely People. Lonely People. Ang daming mga song about pagiging lonely and alone. Brothers and sisters, pwede tayong isolated in this world but not lonely din naman. Sinasabi ng Bible that we are separated from this world. But that hindi necessarily mean na lonely tayo. And allow me to share mga inputs this morning sa ating topic. So sabi niya is, ito yung prevalent problem. Marami na mga record, especially sa loneliness. Ilan po sa aking mga study about dito, sa Bible of course. Number 1 na reason kung bakit lonely is mga nag-iisa. Mostly mga widow. Meron sa Bible record, sa Old Testament may mga widow. Sa New Testament may mga widow. In James chapter 1, may commandment ng church, may command si Jesus Christ to visit yung mga widow. Bakit? Wala silang kausap, wala silang kasama. Ang aking mother ay 80 years old na. Madalas nag-isa siya sa bahay. Buti na lang din yung mga pamangkin. Pero madalas yung mga ganong age, mga 80, kailangan nila ng kausap. Companionship ang kailangan nila. May kausap, tinatawagan. Mostly ganon. Ang kailangan po nila. Living alone. Physical health condition. Iniisip nila, may sakit sila, hindi sila maka-recover ng sa sakit nila. So, nadidepress sila, anxiety sila. Kaya yung binasa ni Brother Dave kanina, sinabi ni David po doon. Number 2 is the death of loved ones. Mga mahal natin sa buhay na very precious, dear to us. Matagal natin kasama, na-enjoy natin yung company natin, then hindi na natin sila makasama, gusto natin sila makausap, mayakap. Enjoy natin yung moment na magkasama natin sila, pero hindi na natin sila kasama. The death of loved ones, so loneliness, nalulungkot. The next is lack of desire and purpose. Pwedeng successful sa career,
maganda ang life, maganda ang career, maganda ang business, pero lonely. Hindi siya masaya sa buhay niya. Parang walang purpose sa life niya. Merong nagtanong sa akin, matagal ng Christian ito, sabi niya, bakit ganun? Parang wala akong interest. Hindi ko alam yung purpose ng life ko. Parang empty ang life ko. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwedeng mangyari ito sa atin. And number 4 is ending a relationship. Especially sa mga youth, sa mga kabataan natin. Karoon ng relationship, 1 year, 2 years, then after that, despair sila. Ayaw nilang magkaroon ng bagong relationship. Ending a relationship. So, ayaw nila lang mag-commit ng another relationship. Lonely. And to the point na sinasaktan nila ang sarili nila at ayaw na nila talaga. Ina-isolate nila ang sarili nila. Lonely. Unstable marriage. Alam niyo po ba sa Pilipinas ngayon, ay sa Senado parang pinapa-approve about sa divorce. Sana hindi naman ma-approve yon. Pero because of marriages, pwedeng yung wife and husband maka-move on sila but ang damage is mga bata. No? Laging sila yung collateral damage when it comes sa mga breakup po na ganito. So unstable marriage is lonely. But pwedeng sabihin nila, I'm happy, masaya ako. Naka-smile ako, but deep inside, nandun yung sadness. Or pwede rin po ito, nobody cares and appreciates you. Yung parang ginagawa mo ng lahat, ng best mo, di ba? To work and to support, then wala man lang words of appreciation. Parang magsabing thank you or alam niyo po, mga words of affirmation, very important po yun, no? So mga lonely people, nobody cares and appreciates you. Yan po ang sabi niya. The next is mga laging nag-fail sa life. Bakit wala man lang akong pag-asa sa buhay? Lagi na lang akong na-fail. Sinusubukan ko na mag-put up ng business but after that, hindi pa rin ako magiging successful or pwede akong mag-take ng isang test but hindi ako nagiging matagumpay sa aking journey na ito. No? Mga lonely people. Ito yung mga reasons na nakita ko, mga kapatid. Sa Bible po, sa Genesis chapter 2 account, sinasabi ng Bible, ng Panginoon mismo, sabi niya, it is not good for man to be alone. Sa partner ito, it talks about relationship. No? At ang Diyos ang nakapansin na nag-iisa itong si Adam at the time. While reflecting dito sa verse na ito, pansinin po ninyo, ang Garden of Eden ay isang abundant, productive na place. Isipin po ninyo, nandun lahat ng mga fruit. Very productive itong lugar po na ito, isang real physical place. The garden is a place of plenty. Maganda itong lugar po na ito. Had all desirable conveniences, beautiful for situation, the joy and the glory of the whole earth. Napakaganda tong place po na ito. But makita natin dito sa record sa chapter 2 and verse 18, nasabi niya, lonely, alone. Nag-iisa siya lagi. Sabi ni John Donnes, sabi niya, no man is an island. Kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng kausap. Meron tayong interaction bilang isang lingkod ng Diyos. Meron tayong kausap. Subukan po ninyo na isang linggo wala kayong kausap. Gusto niyo i-try? Mahirap yon, wala kayong ka-interaction, wala tayong kausap, mga kapatid. Po. So, sa verse po na ito, nandun na lahat, plenty, abundance po, itong lugar po na ito, but kailangan po ng kasama. And same din po sa ating life, na pwede tayong maging successful sa buhay natin, but deep inside, tayo po ay lonely. Tayo po ay malungkot, mga kapatid. But may answer naman ang Panginoon para sa atin dyan. Noong November 2023 ay meron pong research na ginawa mismo. Naka-highlight dyan, sabi niya, according to the global state of social connections, 57% of Filipinos said they are feeling lonely. And this much higher than the global average of 24%. Noong 2023 lang po ito na record, November, mga kapatid. Maraming mga malungkot daw po ng mga Pilipino. Bakit daw po? Minsan tatanungin mo sila, kumusta ka? Okay lang ako. Are you okay? Yes, I'm okay. But deep inside, hindi naman siya talaga okay. Kaya sabi niya dito sa research na ito, tayo mga Pilipino, magaling tayo. We don't show. Sabi niya,
Ayaw natin ipakita. Kaya ko ito eh. But the number one thing is to acknowledge and validate your feeling of loneliness. Ito po ang sabi na ni Lilia yun po ang sabi niya. Minsan tatanungin natin yung tao, kumusta ka na? Then sabihin, I'm okay. Pero stress na pala siya, no? Ganon. Itinatago natin, mga kapatid, ano? So anong gagawin natin? Tingnan natin yung sinasabi ng Bible sa atin. Idinagdag pa dito sa research na to, sabi niya, ang isang tao dapat socially connected hindi lamang sa sarili niya, kundi connected din siya sa ibang mga tao. So, friends, family members, di ba kasama sa trabaho because social connectedness with others is also a form of support para sa kanya. Sabi ni Lilia. To combat loneliness, dinagdag sa research na ito, to combat loneliness, she said people should talk to others who are positive and open-minded. Yan. So, ang best na mga kausap natin is mga tao na spiritual. Meron silang spiritual knowledge. Meron silang knowledge about God. Ano? Alam po ninyo, kapag may mga usapan po na something negative, stop it. Stop ninyo ang conversation. Do not allow na makarinig ng mga negative na mga bagay. Isa sa mga na-build, nabasa ko, sabi niya, especially sa time ngayon sa mga gadgets, no? Paano niyo po sinimulan itong umagang ito? First 20 minutes. First 20 minutes. Remember po? Naalala niyo po paano niyo sinimulan itong umagang ito? First, yung 20 minutes po na pagising po ninyo, pagdilat ng mata ninyo, ano po ang chinek po ninyo? Sana hindi cellphone agad. Kasi sabi niya, kung makabasa tayo ng mga news na mga pangit, mga pangit na mga news, pwedeng maka-apekto ito the whole day natin. Kaya ang nire-recommend dito is to pray, read the Bible, napaka-importanting activities po nun. First 20 minutes, gawin niyo po yun for 1 week, within the span of 1 week, hanggang sa makabuild ka ng isang routine mo. Sabi ni David sa kanyang sulat, turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. In verses 17, the troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and trouble, and forgive all my sins. Consider how many are my foes. Marami siyang kaaway. And with that violent hatred, they hate me. Oh, guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. Isa sa mga nag-torture kay David ay dahil sa kanyang sin. Isang hidden sin. Tinutorture po ba tayo ng hidden sin, mga kasalanan na tinatago natin? Ito ang isang nagbibigay ng stress or distress. Like David, sa kanyang sin kay Bathsheba, adultery and murder. Ano po? Then, sobra ang kanyang pagdaramdam po dito, mga kapatid. Si Jeremiah, isa rin sa mga record, si Elijah, sa mga lonely na mga people sa Bible. So how can we overcome loneliness? Number 1, mula din po sa sulat ni David sa Psalms 23, which is a popular verse or chapter sa Bible, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ang description ng shadow of death is nasa time siya ng stressful na situation. Mahirap na situation. Nandun na po ba kayo sa isang situation na mahirap talaga? Nasubukan niyo na po ba yun? Na napakahirap talagang situation na parang kung pwede nga lang lumabas na pumunta sa ibang lugar no? Kung maaari, no? Nandun kayo sa isang situation na to. And David is a good example when it comes sa example of loneliness, mga kapatid, ano? And to the point na papatayin pa siya, habulin siya para patayin ni King Saul, no? Siguro wala pa naman to the point na gano'n, na hahanapin kayo at papatayin kayo, no? Pero si David, ganito ang nangyari sa kanya. Sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Then sabi niya, I will fear no evil. Hindi ako natatakot. Yung fear, pinaparalyze tayo, no? Pero sabi ni David dito, I will fear no evil. Wala akong kinatatakutan. For you are with me. So ang kanyang hope ay God.
Your rod and your staff comfort me. Dalawang purpose ng rod or staff. Number 1 is to guide, and number 2 is to discipline. No? Si Moses, meron siyang staff din. At si David actually, isa siyang shepherd. No? Nandun siya sa isang place, open space. No? Walang fence. Nandun yung mga mababangis na mga hayop, mga ulupong, mga ahas nandun. Pero makita nyo, the Lord is my shepherd, sabi niya sa verses 1. Wala siyang kinatatakutan, mga kapatid. Ano? So point number 1 is cast all your worries and loneliness upon God. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. Nasubukan niyo na po ba kapag nandun kayo sa estado na yon, then you pray? You pray. Yun yung best na method, mga kapatid, to pray. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay. Alam niyo po kung anong napakabuti sa Panginoong Diyos? Sa Panginoon Diyos, nakikita niya what is ahead. Nakikita niya kung ano ang next sa life natin. Tayo po, limited ang ating view. Alam natin ngayong araw lang na to. Even ngayong moment lang na to ang alam natin. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Number 2, sabi niya dito, establish strong and healthy spiritual connections. So meron tayong mga close friends, especially mga Christian friend. Mga kasama natin, ano po? Sabi dito, fellowship divides our loneliness and grief sa ating pakikipag-usap. Sa ating yung ino-open natin, ano po. Sa Bible school, meron po kaming subject po noon na religious counseling. Ang teacher po namin si Brother Bert Tupas. Kung kilala niyo po si Brother Bert Tupas. Teacher po namin. Then, sabi niya doon sa klase namin na yon, yung mga tao daw po na stress, depressed, at marami pong iba. Actually, sabi niya, hindi nila kailangan ng solution. Kailangan lang nila ng kausap na pwedeng i-voice out nila kung anong nararamdaman nila. Yun po ang sabi niya. Gusto nila yung listening ear. Gusto nila makinig, mga kapatid. Ano po. So, how can we overcome loneliness? Dapat meron tayong friend. Sabi sa sulat po ni Brother doon po sa Christian Courier, sa church daw po, kapag walang makitang kaibigan sa loob ng church, umahalis siya. Makikita natin siya ng first time, second time, third time, then after that, wala na sila. Question is, bakit po? Wala silang makitang kaibigan sa loob ng church. So anong gagawin natin? Ano po? Establish strong, healthy, and spiritual connections. Nag-uusap, nagko-coffee, namamasyal. Kahit simpleng bagay lamang po, nakikita po ninyo, nadi-develop yung relationship ng bawat isa sa atin. Pansinin po ninyo yung mga lagi ninyong kausap. Magtatawanan, then after that, kapag seryoso mga bagay din naman, seryoso din naman kayo, makita ninyo, after ninyong mag-uusap po, parang nakakagaan ng feeling eh. Tama po ba? Pero subukan nyo pong pakinggan yung puro negative na lang, puro sumbong at pangit na. After that, makukuha mo din, may problema ka na rin after mo siyang kausap eh, no? So fellowship divides loneliness and grief. At yan ang sinasabi sa Hebrews chapter 10 and verses 23 and 25. Yung ating gathering, yung community, which is the lesson of Brother Alvin Tanicala, no? The power of community. To encourage one another, bakit tayo nandito? To listen, ano po? To see each other. 3 things, bakit tayo nandito? To glorify God, that is number 1. Number 2, to encourage and to be encouraged. Kaya tanungin natin mamaya, habang palis tayo sa church, na-encourage ba ako? O mas nabawasan pa ako? Okay, sana na-encourage no, ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano? The next na slide natin. Romans chapter 12, verse 15, ang sabi ng Bible, be happy with those who are happy. Weep with those who are weep. Sa mga masasaya, sa mga nag-graduate sa school, be happy. No? Hindi lang mga parents. Ang church ay happy din sana sa mga graduates natin. No? Sa mga naging successful sa kanilang career, sa kanilang buhay, sa kanilang business. Be happy, sabi ng Bible. Be happy with those who are happy. But next, sabi niya dito, weep with those who are weep. Minsan nakakausap natin yung mga tao, hindi natin alam na meron silang mga dinadala mga problema. So hindi natin sila ma-check hanggat hindi natin sila pinupuntahan, nag-uusap, hindi pa natin makikita yan. So the best way talaga sa church after services ay nag-stay and
talk talaga. Nag-uusap po talaga. At may friends, may group of friends or community na sinasabi po natin. Ito ang advice ng Bible, mga kapatid. And how many times na binanggit po sa Bible, yung salitang, let us encourage one another, exhort one another. Yun ang sinasabi po niya. Hindi ka nag-iisa, Huwag mong isipin ikaw ay nag-iisa kung kasama mo ang Diyos. May support ang Diyos sa iyo. Merong clouds of witnesses. Remember sa Hebrews chapter 13, May mga clouds of witnesses na pwedeng mag-cheer sa iyo. And also the help of the Holy Spirit, to guide you, to comfort you, to teach you. Nandiyan ang help of the Holy Spirit. At ganoon na rin ang scripture na magbibigay ng hope para sa atin. Halimbawa, kung nandun tayo sa condition na hirap, na sad tayo, isipin natin si David. Si David, ganitong nangyari sa kanya at kailangan kong maging strong kasi siya ang aking character or model when it comes to loneliness, or si Jeremiah at marami pang iba. So, importante na magbasa ng scripture para makita natin. Mga kapatid, never isolate yourself. Huwag nating i-isolate ang sarili natin. Minsan nahihiya tayo, isa sa mga character natin mga Filipino, minsan nahihiya tayong magsimula ng kwentuhan. Pero sige po, okay lang. Huwag mahihiya. Makipag-usap. Never isolate yourself. Replace loneliness with the fruit of the Holy Spirit. Pray to God. Manalangin sa Panginoon. Panginoon, sana ma-improve ko ang sarili ko, magkaroon ako ng fruit of the Holy Spirit so that I can show it to other people. I can demonstrate it. Parang pakita ito ng pagmamahal ko sa iyo, Panginoon. And number 3, kung tayo lonely, sabi niya, remember to take time to rest. Magpahinga. Baka pagod naman po kayo, stress. Sobra naman po siguro kayong pagod o pagod tayo, Magpahinga naman po. Sabi ng Bible sa atin, Mark 6:31, and he said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. Kaya nga po, ang Panginoon may wisdom Binibigay niya sa atin yung one day para makapag-rest. The Old Testament, yung Sabbath day, which is the time of rest, mga kapatid, sige, subukan mong trabaho the whole month. Wala ka, pagod ka mentally, emotionally, drained ka talaga. So rest. Hindi po krimen ang magpahinga, mga kapatid. Kailan po man po hindi krimen magpahinga. It's okay na mag-enjoy ka minsan. Kaya dito sabi niya, remember to take time to rest and also listen to Christian songs, Makinig kayo ng mga Christian songs, mga kapatid, Halimbawa po, lahat naman tayo may Facebook account. Halimbawa, minsan kasi ginagawa ng sa mga content creator, sabi niya, panoorin mo to, maiiyak ka. Huwag mo nang panoorin. Huwag mo nang panoorin yon kapag ganun ang nakalagay. Sabi nga, maiiyak nga di mas lalong malulungkot ka. So, something mga positive, mga spiritual songs, sermons. Balikan niyo po yung mga sermons natin sa ating YouTube, Sa mga Bible studies natin. Balikan niyo po yun. Read the scripture, mga kapatid. Listen to Christian songs. Halimbawa, kayo po ay nasa bahay, habang nagkakapi kayo, makinig kayo ng mga Christian songs. Nakakatulong sa inyo. Every time na mapakinggan nyo, standing on the promises of God. Di ba? Nare-remind sa'yo, standing on the promises of God, no matter what happened. Di ba? So, ganun ka-powerful yung pakikinig ng Christian songs. And also meditate. I-check natin, i-examine natin ang sarili natin. Bakit? Kailangan kong review. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, sabi niya, examine yourself. Tignan natin, baka may wrong naman sa akin, so dapat kong improve ang sarili ko. Meditate and also pray. Pray. Napaka-powerful ng prayer, mga kapatid. So ito po yung mga method according sa scripture, mga kapatid. Sa Genesis chapter 37, si Joseph po ay nandun siya sa pit. Correct? Then 37, 38, 39, hanggang sa 50, sa last chapter, iba na ang life ni Joseph. Mula sa pit, iba na si Joseph sa chapter 50. Ano po ang thinking ni Joseph? Sabi niya, you intended to harm me, sabi niya sa kanya mga kapatid, but God intended it all for good. Masama ang ginawa ninyo sa akin, but mabuti ito para ma-develop ako. And that is tinatawag nating 50-20 principle. Questions, minsan bakit tayo sad?
Bakit tayo lonely, mga kapatid? Maybe God is teaching us something na depend on God, pray to God. Marahil yun ang tinuturo ng God sa atin. Do not stay. Sabi nga ni David sa kanyang sulat,